May perpektong clip ako para sa'yo na nagpapakita kung ano ang mali sa lipunang kaluranin. Sige, naniniwala na ako ngayon na bawat bansa, kultura o lipunan ay dapat maglahad ng sariling pananaw sa mga pangyayari. Dapat kontrolado mo ang sarili mong kwento at ipaliwanag ang iyong kasaysayan at paglalakbay sa mga siglo mula sa sarili mong pananaw. Gayunpaman, dahil ang kanluran ay isang malayang lipunan, hindi tayo kailanman magiging kasing saradong isip tungkol sa sarili nating kasaysayan, gaya ng ibang mga kultura. Dapat malaya ang mga akademiko na hamunin ang umiiral na pananaw at maglatala ng kahit ilang libro, pero laging bukas sa pagsusuri. Gayunpaman, may nagbago sa nakalipas na 20 taon. Napansin natin kung paano sinakop ng mga kaliwang woke na pananaw ang akademya. May ilang teorya ako sa likod nito. Malinaw ang impluensya ng Qatar, dayuhang puwersa at bilyong dolyar sa mga universidad sa Amerika at Britanya. May papel sila rito. Pero may iba pang mga nakatagong issue rin. Siguro kapag naging masagana ang mga lipunan, nagiging malambot din sila. Sobra silang nagiging liberal, na halos hindi na nila pinapansin kung anong nangyayari sa kanilang pambansang pagkakakilanlan. Maliban na lang kung hinahamon nito hanggang sa punto na nanganganib na itong mawala, gaya ngayon. Pero hindi tulad noong 20 taon na ang nakalipas. Kaya karamihan sa mga puti ay nagbubulag-bulagan kapag may mga taong nililinlang at pinaparamdam ng guilt para humingi ng tawad sa mga kasalanan ng kanilang mga ninuno. Tulad ng kolonyalismo halimbawa. Nagbubulag-bulagan ang mga tao. Walang nagprotesta. Itong mga woke na kaliwang baliw ay ginigiba ang mga rebulto ng mga bayani noon na produkto ng kanilang panahon. Karamihan ng tao noon ay hindi nag-react. Pero ngayon, may mga nagre-react na at ayos lang yon. May solusyon ako dyan. Hindi mo kailangang magpakandahirap para pagbigyan ng ibang kultura. Dapat palagi mong isulat ang sarili mong kasaysayan. Kaya kung ikaw ay Briton, dapat mo laging ipakita ang iyong nakaraan kasama na ang kolonyalismo mula sa sarili mong pananaw. Hindi ko na palalawigin. Maintindihan mo naman ako. Kaya nang hindi na patumpik-tumpik pa, hayaan ninyong ibahagi ko ang video clip na ito kung saan sinusubukan ng isang woke na babae at ng host na paggiltihin at hiyain ang konsehal ng reform. Sige, panoorin natin. Pag-usapan natin ang ilan sa mga ginawa mo bilang council leader. Una mong pinatanggal ang LGBT pride flag at sinabi mong mga bandila ng Britanya lang ang gagamitin. May suporta ka ba roon? Anong tanong yan? May suporta ka ba dyan? Malinaw ang reform. Di ko kilala ang taong ito, pero alam natin ang reform at mga pundo nila. Sila ang nanalo. Siya ang konsehal na ito ay kakapanalo lang sa kanyang konseho. Kaya ang malinaw na may bago siyang mandato. Ganito, pwede mong batikusin si Trump. Pero umasok siya sa huling eleksyon na may pangakong malawakang deportasyon. Kaya kung si Nigel Farage ang maupo sa pwesto at biglang makita mo may malawakang deportasyon, ito na siguro ang pinakawalang kwentang tanong sa lahat ng panahon. May suporta ba siya para dito? Siyempre meron. Yan ang reform. Kung labor counselor siya, pwede mo sabihin, "Oy bro, anong gawa mo?" Ang labor ay puro tungkol sa LGBTQ na bandila, pagpapalubag loob, paghalik sa puwit ng iba, at pagpapasok ng DEI, at lalo pang pagtutulak nito at iba pang kalokohan. Hindi, reform counselor siya. Kaya ang tanong na yon ay tangga, pero may mas tangga pa. Hintayin mo ang woke na babae. Hintayin mo na lang na may isang liberal na puting woke na babae na sumali. Oo, may suporta kami para dyan. At yan ang nangyari bilang resulta niyan. Oo, may ilang tao na hindi nagustuhan yon, pero napakasimple lang. Ang tanging mga bandila na dapat iwagayway, alam mo, itaas sa mga pampublikong gusali at gusali ng estado ay ang bandila ng county, ang bandila ni San Jorge, at ang Union flag. Paano naman ang suporta? Halimbawa, noong may terrorist na atake sa Pransya, nilagay natin ang bandila ng Pransya sa Wembley Stadium. Wala akong problema sa mga ganyang bagay. Ang pakikiisa mo sa mga ganong bagay. Paminsan-minsan, makatuwiran ang pakikisa sa isang layunin. Nagkaroon ng teroristang pag-atake sa Pransya. I-display ang watawat ng Pransya. Mayroong pag-atake sa isang gay club dahil lang sila ay mga bakla. Makatuwiran naman, ayos lang naman sa akin. I-display ang rainbow flag. Isang araw lang naman. Hindi naman araw-araw. Ilang taon na natin itong nakikita? Siguro mga 10 taon na? Binigyan na ng pantay na karapatan ng mga bakla, pati karapatan sa kasal, mahigit 1 dekada na. Ano ba ito? Kaya hindi, palagi kong sinasabi, hindi ko alam kung ito ay isang napapansing phenomenon sa political science
o sociology. Ang mga lipunan ay hindi kailanman nananatiling pareho. Sila ay umuunlad o kaya naman ay bumabagsak. Kapag may sinuko ka, kahit ano pa, kahit sa ngalan ng progreso, at minsan maganda naman ang progreso, tama? Maganda ang pag-alis ng pagkaalipin at pagbibigay ng pantay na karapatan kahit may ilang nagdududa ngayon. Sige, huwag na nating pag-usapan yon. Pero hindi doon natapos, di ba? Tingnan mo kung gaano na tayo kalayo mula sa kilusang karapatang sibil hanggang ngayon, kung saan pati mga puti ay nakakaranas ng diskriminasyon sa institusyon. At mga puti ang pinaka-dinidiscriminate ng mga tao sa kanluran. Wala akong hiya sa pagsasabi niyan. Sa pagkamatay ni Henry Nowak, naging malinaw ito. May ilang mga pulis mula sa Southampton Police Force na lumantad na at nagsimulang magsabi na binaha sila ng mga reklamo tungkol sa lahi, identity politics at victim complex na naprograma silang umasta sa isang tiyak na paraan. Sinasabi ko na ito mula pa 2024, mula nang mamatay ang batang German na pulis sa kaguluhan na iniulat ng taong nagsunog ng Quran. Pagdating niya, hinabon niya agad ang nagsunog ng Quran. Hindi ang Afghan na may kutsilyo at umaatake sa lahat, pati sa nagsunog ng Quran. Kaya nga ang Afghan. Kaya pero yung batang German na pulis, dumating siya. Dahil sa mga woke na training modules na natutunan niya, tulad ng mga pulis sa kaso ni Henry Nowak, dumating siya. Hulaan mo kung sino ang hinabol niya. Hindi niya hinabol ang Afghan na may kutsilyo, kundi yung puting lalaking nagsusunog ng Quran. Sa kasama ang palad, nagbuwis siya ng buhay. Nang makatayo ulit ang Afghan, sinaksak siya nito sa leeg at namatay siya, tingin ko, 2 araw pagkatapos. Kaya mula nun, sinasabi ko na, siguradong nahawa yung taong yun ng woke na ideolohiya at nagbuwis siya ng buhay. Delikado talaga. Ganyan ang nangyari kay Henry Nowak. Kaya ang mga puti ang pinaka nadidiskrimina sa kanluran. Nagsimula ito sa pagbibigay ng pantay na karapatan sa lahat at pagtapos sa rasismo, pero hindi doon natapos. Kaya ang lipunan ay alinman sa umuunlad o umaatras. At masasabi ko na mula noon, ang lipunan ng kanluranin ay umaatras na. At ito ay isa sa mga episode na iyon. Oo, maganda na kilala ni ng mga homosexual. Kung may gustong gawin ng isang tao, kahit ano pa yan sa pribadong buhay nila, wala nang pakialam ang iba. Hindi na dapat makialam ang estado. Yan lang. Pero pagkatapos noon, napunta na tayo sa tinatawag na alphabetical mob. Alphabet mob. Na yon, hindi doon natapos yon. Parang bukas, pwede akong tumayo at sabihin na babae ako. At pwede kong ipilit na pumasok sa banyo ng mga babae o sa mga dressing room. Ganun na kaloko ang nangyayari. Kaya hindi may tamang balanse. May tamang gitna. Hindi ekstremistang posisyon yon. Ang reform ay hindi kanan o sobrang kanan. Para sa akin, napakakaliwa pa nga ng paraan nila. Nangyayari talaga ang mga insidente, okay lang sa akin. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa bandila o tela. Tungkol ito sa pagpasa ng kapangyarihan at kung sino ang namumuno. Naayos na yon at 1 taon na ang lumipas. O, tignan mo, kapag may insidente, susuriin natin yon kada pagkakataon. Marina, ano palagay mo sa desisyong yon? Bakit? Sa tingin ko, kakaiba lang yun. Ito yung woke na babae na sinasabi ko. Siguro, sobrang OA na pagkatapos nito. Nakarating ka na sa posisyong ito. Ang dami mo sanang magagawang mabuti para sa tao mo. Pero yan pa ang pinili mong tutukan. Hindi, marami pa kami ibang nagawa. Maliit lang yan. Pero bakit? Halimbawa, yung LGBT flag, yung rainbow flag, bakit ba ito masyadong nakaka-offend sa'yo? Walang na-offend dito. Hindi kami na-offend at sigurado rin ako na wala siyang problema sa mga bakla. Pauline Hanson, One Nation, naging pinakasikat na political party sa Australia. Isa sa MP nila ay lantad na bakla at ang partner niyang bakla ay Indonesia na dating Muslim sa tingin ko. Pero inaakusahan sila na ang political party na iyon ay dulong kanan. Sa tingin ko, kahit ang dulong kanan ay hindi galit sa mga sexual, kundi may issue lang sa transgender na bahagi. May issue rin ako doon. Ibig bang sabihin, dulong kanan o racist na ako? Ewan, wala akong pakialam. Kaya hindi namin ito kinamumuhian. Iba-iba ang opinyon namin kung paano gawing political ang mga bagay na ito at kung hanggang saan ipilit sa amin ang identity politics. Kailangan mo itong alisin. Maging tama tayo dito, hindi ito ang pride flag. Ito ay ang progress pride flag. Wala rin naman itong kaukulang permit para mailagay sa gusali.
Iyan ang unang problema. Maraming tao ang hindi nakakaalam pero wala talagang kaukulang permit. Ginagamit mo lang ngayon paminsan-minsan na dahilan pero hindi lang yon. Pero ang pangunahing problema ay sa isang gusali ng gobyerno, gusto naming katawanin ang 630,000 tao na nasa Warwickshire. Lahat ay maaring katawanin ng tatlong bandila. Bandila ni San Jorge, bandila ng Union, at bandila ng county. Ang dahilan kung bakit parang hindi totoo ay dahil sa iyong mga nagawa noon. Ikaw ay isang taong gustong ipatigil ang Black History Month. Anong masama doon? Gusto ko yung pag-usapan at ibibigay ko ang sagot ko tungkol dyan. Para sa akin, dapat itong suportahan ng konseho at ng mga lokal na nagbabayad ng buwis. Dapat mong suportahan ng kasaysayan anuman ang mangyari. Oh. Dapat mong suportahan ang kasaysayan kahit ano paman. Sandali lang, wala namang particular na buwan ng kasaysayan para sa lahat. Gusto mo bang piliin lang ang bahagi ng kasaysayan na itinuturo, na dakila ang Britanya at dakila ang imperyo, at hindi ituro ang mga ayaw mong bahagi? Black History Month. At pati na rin ang mga komunidad na hindi ko alam, hindi mo naman pangunahing mahalaga sa'yo, gaya ng gay pride, at kung ano-ano pa. Lahat ng mga bagay na yan, tanggalin. Pag-usapan lang ang mga interesanteng bagay para sa'yo. Hindi. Hindi talaga. Hindi ko alam kung anong sinabi niya o kung paano siya tumugon doon. Pero may sagot ako dyan. At ito ang dahilan kung bakit sinabi ko sa simula na walang bansa ang dapat humingi ng paumanhin para itulak ang sarili nitong kwento. Ang sarili nitong kasaysayan. Kung ikaw ay isang Briton, dapat mo ipaliwanag ang buong kasaysayan ng Britanya mula sa pananaw ng isang Briton. Kahit ang kolonyalismo, okay? Maaring bidyang katwiran ng kolonyalismo sa konteksto ng ika-17 at ika-18 siglo. Hanggang noon, lahat ng imperyo ay nanakop at ipinakalat ang kanilang pamumuhay at pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagsakop sa ibang lupain. Walang ibang bansa o kultura ang sinusuri ang sariling kasaysayan tulad ng mga puti. At hindi lang sila. Sa di malamang dahilan, may nagbago. Hindi mo naman inaaral ang buwan ng kasaysayan ng mga puti sa Afrika. Walang buwan ng kasaysayan ng mga puti sa India o Pakistan. Lumaki ako sa Pakistan at sa Pakistan studies ko ito pinag-aralan. Laban talaga ito sa kolonyalismo dahil may sarili silang lipunan at hinuhubog nila ito. Sila rin ang sumusulat ng sariling kasaysayan. Minsan, kailangan ko talagang matuto mula sa pananaw ng mga British. Halimbawa, aksidente lang daw ang buong pananakop nila sa India. May isang pangyayari na tinatawag na Black Swan, kung saan ang ilang empleyado ng East India Company, mga 100 sila, ay sinunog ng buhay o parang ganoon. At dahil doon, nagkaroon ng dahilan ng korona ng Britanya para pumasok at maghanap ng hustisya. At habang naghahanap sila ng hustisya, doon na lumawak ang lahat. Ang kwento sa Pakistan at siguro sa India ay halos pareho. Pero huwag ninyong gawing eksaktong sanggunian iyon. Ang sinasabi nila, pumasok ang mga Briton sa India gamit ang dahilan ng kalakalan. Tapos unti-unti nilang pinalawak ang impluensya nila at sinakop ang buong bansa. Kaya sa madaling salita, sinasabi nila na palihim silang pumasok. At pagkatapos, sige, pwede mong tingnan sa mas malawak na pananaw. Pwede mong baliwalain ang ilang bahagi tulad ng insidenteng Black Swan. Pwede mong baliwalain yon at baguhin ang kwento mo. Sa palagay ko ay ayos lang. Kasi bakit mandiriwang ang Pakistan o India ng kolonyalismo? Hindi ko pa nakita na pasalamat sila sa mga Briton sa paglalatag ng mga riles ng tren, ospital at universidad. Ayos lang yon. Gayun din, dapat malay rin ang mga Briton na isulat ang kanilang kasaysayan mula sa kanilang pananaw. Yun lang. Hindi mo kailangan maging 100% tama sa lahat ng bagay. Pero laging may mga detalye o pagkakaiba. Kapag may natutunan ako, napapansin ko ang pagkiling. Kahit sa mga mukhang hindi bias at kwalipikadong historyador. May mga kwentong di nababanggit dahil lahat tayo may sariling pagkiling sa pag-unawa. Ang punto ko, kung magsusulat ang mga Amerikano ng kasaysayan nila, dapat nila itong isulat ng walang paghingi ng paumanhin. Hindi nila kailangang isulat ang kasaysayan ng Congo o Kandurang Afrika mula sa kanilang pananaw. Dahil tingnan mo ang kalalabasan kapag ginawa mo yon. Wala kang matitira. Bubuo ka ng henerasyong humihingi ng tawad sa sariling pinagmulan na hindi ginagawa ng ibang kultura. Heto pa ang isang halimbawa. Ang Amerika, bilang isang malayang kanluraning liberal na demokrasya, may malayang akademya at iba pang dahilan kung bakit sila naging woke. Pinapapahiyan nila ang kanilang bansa o kasaysayan dahil sa transatlantic slave trade. Sige, patas lang. Muli, hindi ko yan ipagtatanggol. Tao ako na ika-21 siglo, kaya di ko kayang bigang katwiran ng pag-aalipin. Pero hulaan mo kung ano. Wala kahit mga itim
mga itim na Amerikano, oo, mga Aprikanong Amerikano at mga Aprikano sa Afrika. Walang sinasabi tungkol sa Arabong kalakalan ng alipin. Bakit kaya? Kaya ang Arabong kalakalan ng alipin, ang Trans-Saharan na kalakalan ng alipin, o ang Indian Ocean na kalakalan ng alipin, ang Silangang Aprikang kalakalan ng alipin, magpokus sa Silangang Aprika at Zanzibar, lahat ng yan. Tumagal yon ng halos 1,000 taon. Nagpatuloy yon hanggang 1,900 at 61 mga pare, 1,900 at 61 sa Saudi Arabia, at 2,001 sa Mauritania. May ilan na nagsasabi na nangyayari pa rin ito, pero walang nakakaalam. Kahit mga Aprikano ay hindi ito pinag-uusapan. Alam mo kung bakit? Dahil sa mga bansang Muslim, hindi sila naapektuhan ng woke mind virus. Hindi sinabi ng mga propesyo nila na, alam mo, hahayaan natin silang magsulat ng kwento natin. Ulitin ko, hindi ko sinasabing tamang pagiging sobrang ganon sa inyo. Dapat may malayang akademya tayo, okay? Dapat may malayang akademya tayo. Hayaan natin sila magsaliksik. Hayaan natin sila maglatala ng mga libro. At kung ano-ano pa. Pero dapat palagi tayong tumutol dito. Hinihamon ko ang ideya na hindi natin dapat basta tanggapin ito. Kung nasa Australia, tawagin mo ako kahit ano gusto mo. Hindi naman ako ipinanganak sa Australia. Pero tayo, mga Australiano o ang nanghingibabaw na kultura, ang magsusulat ng sarili nitong kasaysayan. Kinikilala rin namin na may mga pagkakamali sa naging proseso. Ayos lang? Pero ang Australia, noong nagpasya ang mga Brito na pumunta sa Australia noong 1777, sinakop nila ang lupa ng mga Aboriginal at maraming Aboriginal ang namatay at nagulo ang kanilang mga buhay. Naging resulta nito ang magandang bansang ito sa disyerto. Hindi natin kailangan magpaumanhin dito. Pero kapag tiningnan mo ang akademya, kapag tiningnan mo ang kaliwa, ang ibig kong sabihin, ang layunin nila ay magdulot ng kaguluhan. At pagkatapos, ay paalisin ang bawat isa sa kanila. At pagkatapos, iiwan natin ang Australia sa mga natutubong Australiano. Ayaw rin nila. Ano gagawin mo? Sino ang magtatrabaho sa mga gusaling ito? Sino ang titira sa mga bahay na ito? Ganap na talaga, kaya nangyayari ito. Ang punto ko, ganyan ang mangyayari kapag sinimulan mo yan. Kailangan mo itong pigilan. Dapat mo itong pigilan at sabihing, pasensya na, kami ang gagawa ng aming kasaysayan. Yun lang. Maaring hindi ito laging tama dahil komplikadong lipunan at maraming gumagalaw na bahagi. Milyon-milyon din ang tao. Kaya, para mapanatili ang isang bansang estado, dahil ito ang modelo natin ngayon, mga bansang estado, para mapanatili ang pag-unlad at pagpapatuloy ng mga bansa at para gumana ito ng maayos. Kailangan nating magkaroon ng isang kwento at kailangan nating ipagtanggol ang kwentong yon. At kailangan nating manindigan sa kwentong yon. Kaya nga sinabi ni Jordan Peterson, kailangan mo ng mga alamat, kailangan mo ng mga kwento, kailangan mo ng mga bayani. Pero tingnan mo ang kaliwa, tingnan mo ang ginagawa nila. Inaatake nila ang iyong kwento, ang iyong mga pundasyong kwento. Itinatag ang Amerika at Australia sa ninakaw na lupa, kaya parang hinahamon ang mismong pundasyon. Pero naninirahan pa rin sila sa magagandang bansang ito. Tingnan mo kung ano ang naging bunga ng mga pagkakamaling iyon sa kasaysayan. Itong mga bansa sa Anglosphere ang pinakamatagumpay ng mga bansa sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kumatok sa kahoy. Pero salamin ang mesa ko kaya sige na lang para magtuloy-tuloy ito. Sinusubukan nilang sirain ang pundasyon ng ating kwento. Pinupuntirian nila ang ating mga bayani, mapa si Kapitan Cookman o si Kapitan Arthur Phillip, ang unang gobernador ng Sydney, New South Wales, sa tingin ko, at si Columbus. Pinupuntirian nila ang ating mga bayani. At pagkatapos, pinupuntirian nila ang mismong lipunang naging bukas. Kung talagang masama ang mga lipunang ito, hindi sila magbibigay ng ganito kalaking kalayaan sa kanilang mga kalaban, mga tumututol sa kanila, at sa mga gustong buwagin ang mga ito. Pero kaya hindi, sa tingin ko, ito ay isang napakagandang panahon para mabuhay, masasabi ko. Ito ay isang muling pagsilang. Nakikinig ako kay Nick Howie. Nick Howie ba o Nick Lowe? Sosyolohista. Sabi niya, ang mga lipunan ay nagre-reset tuwing mga 70 taon o higit pa. At parang may katuturan naman. Sinusubukan kong maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari. Narinig yun na siguro ang kasabihang, manalakas na tao ang bumubuo ng magagandang lipunan. Pero ang magagandang lipunan ay nagdudulot ng malalambot na lalaki na kalaunan ay nagreresulta sa mahihinang lipunan. Alam nyo, yung siklo na yon. May sense naman talaga. At palaging may malaking labanan na nangyayari, pwede itong digmaang sibil o pandegdigang digmaan o kung ano paman. Konsistent na yan mula pa sa digmaang revolusyonaryo ng Amerika, digmaang sibil,
hanggang unang at ikalawang digmaang pandaigdig. At pagkatapos, alam mo na, yung rebolusyong panlipunan noong dekada 70 at 80. Pagkatapos, nagdulot ito ng mahinang lipunan na di kayang suportahan ng sarili. Kailangan ng mga lipunan ng isang bagay para gumana bilang mga lipunan. Kailangan natin ng isang uri ng pandikit na nagdudugtong sa atin. Ang multikulturalismo ay isa lang aspeto nito. Hindi talaga gumagana ang multikulturalismo. Dapat may dominanting kultura na kailangang ipatupad ang pang-inibabaw nito sa pamamagitan ng puwersa. Yun lang, sa pamamagitan ng puwersa. At tingnan mo kung ano ang nangyayari. Sana malinaw ang punto ko. Hindi kailangan humingi ng paumanhin ng Britanya para sa kasaysayan nito. Dapat nilang angkinin ito at ipakita mula sa sarili nilang pananaw. Hindi mga Indian ang sumusulat ng White History Month o ng magagandang salaysay tungkol sa kolonyalismo ng Britanya. Kahit magagandang bahagi, hindi pa rin kinikilala. At ayos lang yon dahil kailangan nilang buuin ang sarili nilang lipunang ipinagmamalaki nila. Ganoon gumagana ang mga lipunan.